Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Okay. Okay, our gospel reflection for today. Jesus sends out the 12 disciples, taken from Luke 9, verses 1 to 6. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus summoned the 12 and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and he sent them to proclaim the kingdom of God and to heal the sick. He said to them, "Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack, nor food, nor money, and let no one take a second tunic. Whatever house you enter, stay there, and leave from there. And as for those who do not welcome you, when you leave that town, shake the dust from your feet in testimony against them." They then set out and went from village to village, proclaiming the good news and curing diseases everywhere. The Gospel of the Lord. Praise To you, Lord you, Lord Jesus Christ. Jesus Christ. Ang na-strike ko dito yung kung papaano mag-proclaim o mag-evangelize yung mga apostles ni God. So dito dinescribe dito. So yung napili ko yung description nung mahaba no? Yung description nung wag kayong magdala ng pagkain, di ba? Kung ano lang yung suot nyo, yan na. Ang tingin ko, no, parang you have nothing to worry about. Parang yun yung inaano ni God. So just do, no, what you have to do na in proclaiming God's, and everything will be added unto you. Sinabi din dito, o pati yung pag-welcome, pag ni-welcome kayo, pag hindi kayo ni-welcome, ang ganda kasi sinabi na niya lahat kung ano yung pwedeng mangyari sa journey ninyo as an apostle. So this is really a good news for those who are proclaiming God's word as apostles, no? Para mga evangelizers. Amen. Yeah. So, sinasabi mo, pagka ikaw ay na-send out as apostles, kumpleto, meron kang authority, meron kang power para yung mga ginagawa niya, kaya mo rin gawin. Meron mga instruction, di ba, sa pag-send out sa'yo. Okay, ako naman, Jesus summoned. Summoned is parang urgent call eh. It is something na kailangan mong tumugon agad. So, pag si Jesus ay tumawag, ang sinasabi rito, gave them power and authority. May instructions para siguradong meron kang focus, walang makaka-distract sa iyong pagsunod, pagtupad dun sa kanyang iniutos sa mga disciples niya. Ano yan? Take nothing. Wala kang dala. Ibig sabihin nun parang ang kailangan mo lang dalhin ay yung mabuting balita na nanggagaling sa ating Panginoon. Proclaim. Yan ang mabuting balita. Proclaiming the kingdom of God. Pagkatapos, meron kayong ma-experience dyan na rejection. Ayan. Sabi niya, ipagpag mo lang yung ano mo. That means, hindi mo na concern yun. Kay Jesus ng concern yun.
Ang inuutos lang sa'yo is to proclaim the kingdom of God to them. Yan. Tapos, sa pa, they set out from village to village. Hindi ka naka-steady lang, no? You have to be continuously moving forward. Ayun. So, yun yung parang nakita ko rito sa gospel na ito. Yun ang message. Message. Better, yun ang reflection ko. Okay. Okay. So, ang napili mo, no, is yung Jesus summon. So, kasi pag sinabing summon, parang with authority na inutusan. At ang pinakamaganda pa dito, hindi lang yung inutusan, pero merong job description. Oo nga, no. So, pag may job description, syempre, yung mga susunod, Seryoso, no? tsaka hindi sila ninenervyos. Alam nila yung mangyayari, alam nila yung good and bad na mangyayari. At they will be, anong tawag nito, aware. No? Aware sila sa mangyayari. And then, ang gandang result nun, kasi pag aware sila sa mangyayari, good or bad, sumunod pa rin sila. It's a test of their faith. Kanina, ito sa message, ano, kanina bago tayo magsimula, may ginagawa ka hindi mo ata ako narinig. So sabi ko, ano to ako, incidents, hindi, pero siguro talagang, ano, hindi ko naman naisip na ito yung, ano yan, ano, nawala sa isip. Sabi ko, buti pa yung, ano, buti nga pa nga tayo, nandito lang, no, nagpo-proclaim, nasa bahay lang tayo ganito lang. Samantalang sila, lumalabas sila. Hindi ba? Biriin niyo yun kung gaano ka hirap yung panahon. Wala pang sasakyan noon, naglalakad sila. Tapos pag umulan, ewan ko kung may payong naman noon, di ba? So, ibig ko sabihin, parang sabi ko, parang message talaga sa ating yung mga na-touch ni God at gustong iparating sa mga tao yung kabutihan ng Panginoon, ano? Message talaga din to sa atin kasi minsan na discourage tayo na naku, paano tayo pupunta doon? Ang layo-layo, hindi tayo Parang naninega na agad sila. Kunyari, meron silang gustong evangelize. O kaya merong nangyari na hindi sila pinapasok, wala silang dalang pera, yung ganon. So, sinabi talaga dito ni God na wala kayong magproblema sa gawin nyo lang yung mission na binigay ko sa inyo. So, nakakabigay ng hope. And para naman doon sa mga hindi nag-evangelize, no? Yung hindi, yung sila yung tumatanggap, matuwa tayo dahil meron talagang pinapapunta si God na anuhin tayo, kumatok sa ating mga puso para magbago tayo kahit nasan tayo, 'di ba? Amen. Yeah, tama yun. Yung pag-utos niya, talagang go ka agad. Yeah. Naalala ko lang kasi nung naalala mo ba yun? Kasama ka ba ron sa yung door to Yeah. door? Yeah. Nag-evangelize tayo. Di ba? Noon, di pa Hindi tayo. natin kilala yung pupuntahan Oo. natin. Ang tawag natin doon, may tawag tayo doon eh. Evangelization, door to door. Yun yung na-experience ko yun eh. Ibig sabihin, pag alis natin, di ba, parang binibigyan tayo ng briefing. Wala kayong dala, no? Kundi ang ating Panginoong Jesus. Yun lang ang dala mo. So, pagdating doon, kakato ka, Pwede ka minsan, papasukin. umpisa pa lang, hindi ka na talagang iniintindi. Parang wala silang tao nakikita. O kaya naman, talagang ang daming tanong, no? Ang daming tanong. Mabuti pa yon. Pero yung parang hindi ka iniintindi. Deadma, parang wala sila nakikita. Meron naman talaga yung talaga sila parang galit pa, inis pa. Kasi meron silang ginagawa, iniistorbo mo. Yon. Tapos nakakatuwa pagka yung nakita mo merong nagpapasok sa'yo. Ayon. Di, yun nga yung sinasabi ng ating Panginoon eh. Parang minsan nakakaramdam ako ng yung rejection, parang samaan loob ko. Ang ibig lang sabihin nun, sabi kasi ni Jesus dito pagka hindi ka tinanggap, di ba?
shake mo lang yung iyong yung paa, Right. yung alikabok sa paa mo. Okay. Yon. So that means, hindi mo dapat concern yon. Because, hindi naman yun ay sinabi ko sa iyo na dapat sila ay Mm. tanggapin na maayos yung sinabi mo. Yeah. Ang sinabi lang na sa atin ng Panginoon is to proclaim the kingdom of God to them. Mm. So pagka nagawa ko na yun, I should be happy. Kaya, dapat masaya na ako. Kaya nga pala si Pope Francis, di ba sabi niya, pagka ikaw ay pinadala ng ating Panginoong Yesus, dapat ang dala-dala mo talaga, ang iyong parang ipinakikita is a joyful countenance. Parang masaya. Because you are bringing Jesus to them. Pagka hindi ka masaya, that means you are expecting something na hindi naman yun ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Yun ang isang naalala ko dun sa experience natin. Una, parang takot ka, no? Paano kaya? Maibibigay ko kaya yung baka ako ay kontrahin, baka makakasalubong ko maraming alam sa gospel. Ang dami kong takot talaga nun eh. And yet, pag uwi namin, masaya talaga kami. Yun yung na-experience ko ron. And today, doon sa ating ginagawa ngayon, di ba, sa marriage preparation, sa kapihan, meron kaming natutunan doon sa experience namin na yun. Hindi kami umaasa kung anuman ang pagtanggap ng aming mga binibigyan ng service, seminar. Hindi kami talaga umaasa na ron. But what we need to understand, ito ang pinagagawa ng ating Panginoong Jesus at ito lang ang gagawin ko. Hindi ko na concern kung paano mo tatanggapin. No? Yung rejection sa atin, hindi ko na rin concern yun. Ang ganda itong gospel na ito This is a good message para dun sa mga tinawag ng Panginoon to do a mission for Him. Yes. Kaya nakita nga dito, tingnan mo, pati sa food or money, yan yung number one na nahihinto yung isang organization. Kunyari, o may program, hindi natutuloy kasi sabihin nila, ay, wala tayong pera, wag na muna ngayon. Postpone muna natin. Kasi, iyon ang iniisip lang, pero pag binalikan nila to, oo nga, hindi naman pala kailangan, o kung ano lang yung meron tayo, di ba? Kaya maganda talaga to, para to sa mga, kahit sa mga organization, sa simbahan, yung mga nagsiserve, not only yung nag-evangelize na apostle talaga, no? Kasi, yun na rin po tayo hindi nga lang tayo yung pareho ng dati na sobrang hirap, binigyan na nga tayo ng social media. Oo, kahit sabi mo nga kanina, Oo. andito lang tayo sa bahay, proclaim natin yung Tapos gospel. magreklamo ka pa. Hindi ba? Sandaling time lang yung sasabihin. Samantalang iba, hindi na nga umuwi dahil nagpo-proclaim ng good news. Kaya Diba? maganda itong Yeah. gospel reflection, Ito na yan parang nagiging daan para tayo maging masaya dun sa ating ginagawa. Yeah, and the part naman ng listener, makikinig ka lang sandali lang O makakakinig ka na ng salita ng Diyos. Tatamarin ka pa, manunod ka pa ng kung ano-ano, sandali lang ito, di ba? Meron ka ng food for your soul. Kaya talagang, tayo, mga tao kasi talaga mga hindi makontento noon. Kaya sana, dito sa natin, ma-realize natin yun. Na si God, meron talaga siyang job description na dapat natin sundan at para maging masaya tayo. Yeah. Amen. Okay? Okay, see you again tomorrow in our coffee time with God. Amen.